So once again, it's a great time for us to be gathered to observe what we call as the Lord's Table, or in some, the Lord's Supper. At kung iti-take natin seriously ang mga salita ng Panginoon in Luke 22:19, di ba sinasabi niya, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." So kung mahalaga sa atin ang mga salitang yon, then this is a good time for us to reflect on who our Lord Jesus Christ is at ano ba ang kanyang ginawa para sa atin. Now, as we go to our main passage in Matthew 27, makikita natin na napakaraming bagay na ganap sa tagpong ito. Pagkatapos planuin ng mga religious leaders and Jewish elders ang pagpatay sa Panginoong Hesus, dinala nila siya kay Pontius Pilate, who is the governor, at habang siya'y tinatanong or ini-interrogate, nagpakita ang Panginoon ng kababaang loob at tapang. And then of course, you know the scene when Pilate asked the people whom they would choose, the criminal Barabbas or Jesus, who is called the Christ. Maliwanag na maliwanag ang kanilang isinagot. Katuparan ng Isaiah 53:3, He was rejected and despised of men. And the people shouted, "Let him be crucified." At yun ang naganap. So in our text this afternoon, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga hindi mananampalataya, kung paano nilang nasaksihan ang iba't ibang mga kaganapan hanggang sa pagkapako ng Panginoong Hesukristo. Which should remind us, gaano kalaga kung sino o ano ang tinitingnan natin palagi? At gaano ba tayo kasensitibo sa mga nagaganap sa paligid natin at lalo-lalo na sa ating personal na buhay? Dahil baka maraming gustong ituro ang Panginoon sa atin. So we'll be going to our text in Matthew 27:54. If you're there in Matthew 27:54, it says, "So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, 'Truly, this was the Son of God.'" Looking by faith on the Son of God. Ang pagtingin ng may pananampalataya sa anak ng Diyos. So let us pray. Almighty Father, how blessed we are, O Lord, to be in your house of prayer and worship. Maraming salamat dahil ginawa ninyo kaming kabahagi ng inyong bayan na tinubos. And it is our desire na ipaalala nyo sa amin, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, ang kahalagahan ng inyong ginawa. At lalo kaming ma-amazed, Panginoon, sa inyo. Pakita niyo sa amin, Panginoon, ang inyong pagkilos kahit sa mga tao ng kapanahonang iyon. At nawa sa pamamagitan nito, ay malaman din namin, Panginoon, ang inyong mensahe para sa amin even through this short time of study. Blessed be your name. In the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Truly, this was the Son of God. Amazing words, lalo na kung maisip natin nang galing ito sa bibig ng mga walang pagkakilala sa Diyos. First, a centurion who is supposed to be a general leading 100 soldiers, matagal na ang kanyang karanasan at marami na siyang nakitang mga pagpapapatay. In fact, very horrible deaths. At marami doon, siguro, bahagi siya sa pagpapahirap sa mga tao at sa kamatayan ng mga taong ito. Pero marahil, naging malalim ang epekto sa kanya at sa mga sundalong kasama niya na mga naganap na pangyayari para mabigkas niya ang mga salitang ito. At ito ay patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Now, as we go deeper into this study, tingnan po natin ang dalawang opposite sides. First of all, the evidence against this declaration.
And secondly, the evidence in support of this declaration. Tingnan natin yung una, no? The evidence against this declaration, para sa mga hindi mananampalataya, napakalakas ng ebidensya para sa kanila para hindi maniwala kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Bakit? Una, ang bayan mismo ng Panginoong Jesucristo at ang mga religious leaders hindi naniwala sa Kanya. In fact, sila ang sumigaw para ipapako siya. Kung hindi ka kasama sa bansang Israel, ba't ka maniniwala sa Kanya? Pangalawa, yung commander-in-chief ng mga sundalong ito, who is, of course, Pontius Pilate, pinagtibay niya yung conviction ng Panginoong Jesucristo. Kahit sinabi pa niyang naghuhuga siya ng kamay, pero pinatotohanan niya that he is a criminal. Bakit? Pumayag siya na ang pakawalan ay isang totoong criminal who is supposed to be Barabbas. So sa aksyon niyang yun, ang tingin ng mga sundalo, totoo ngang kriminal yan. Pangatlo, pag kinumpara natin ang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, mukhang kakaunti kumpara sa mga laban sa Kanya. Lalo na sa panahong ito, with all of the crowd of people na ayaw sa Kanya, parang kakaunti lang ang bilang ng tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At pang-apat, kahit ang mga tagasunod ng Panginoon, iniwanan siya. Sa panahong kailangan niya sila, umalis sila. Someone actually betrayed him, pinagkanulo siya, ibinenta siya, and then he was arrested in the Garden of Gethsemane. Ang sabi sa Matthew 26:56, all the disciples forsook him and fled. Kahit si Peter na nagsasabing, hindi mangyayari sa akin yan. Lahat sila iiwanan kanila. Ako hindi. Siya rin. Umalis. Kaya, ang mga unbelievers, gagamitin nila ang mga dahilan ito para magduda sa Panginoong Jesucristo at sabihin sa mga taong, hindi siya totoo. At ilan lamang yan sa mga ginagamit ng mga tao na tinatawag nating skeptics. I don't want to even consider, lalo naman, paniwalaan ng Panginoong Hesus. But, salamat, hindi doon natapos. Di ba? Salamat sa Panginoon, sa Diyos mismo, na bagamat may ganong observation, hindi doon natapos. Yung pangalawa would be the evidence in support of this declaration. Bagamat sa tingin ng iba, marami at sapat na ang mga ebidensyang nabanggit o marahil magdadagdag pa sila para sabing hindi totoo si Jesus, pero mas matibay ang mga katunayan para sabing siya talaga ay Diyos o ang anak ng Diyos. Paano natin masasabi? From this chapter itself, unang-una, Jesus responds to the governor. Matthew 27:11 to 14. Habang nakatayo ang Panginoon sa harapan ni Pilate, sabi dito, verse 14, now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, are you the king of the Jews? Jesus said to him, it is as you say. And while he was being accused by the chief priests and elders, he answered nothing. Then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you? But he answered him not a word, so that the governor marveled greatly. Marahil wala pa siyang nakitang ganoon. At napaka-unusual para sa isang taong inaakasuhan ng krimen para hindi magsalita, lalo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkakataon nga niya yun. Diyan kilala ang mga Romans, bibigyan nila ng pagkakataon kahit yung inaakusahan. Pero, alam naman natin, kahit sa mga panahon natin ngayon, marami mga tao susumpa sa Biblia para sabing, do you swear to tell the truth, nothing but the truth, so help you God? Yes, susumpa sila.
harap-harapan. And then after that, magsisinungaling. At marami rin, kitang-kita na, lahat na ng ebidensya ando doon, di-deny pa rin. Pero hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin bakit kakaiba ang tugon ng Panginoon. Pangalawa, Jesus responds to the soldiers. Matthew 27:27-31. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, ito yung headquarters ng governor, and gathered the whole garrison around him, and they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. Imagine ko, gaano kasakit yun. And when they had mocked him, they took the robe off him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Imagine the pain and the humiliation that the Lord suffered in the hands of wicked or evil men. Tiniis na lahat yon. But then with dignity, pinanindigan yon. Such torture and abuse ni hindi natin kayang isipin. Paano pag tayong ando doon? Maaaring hindi natin kakayanan. Pero ang description sa Isaiah 53:7, isipin nyo, inihula na ito eh. Isaiah 53:7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so He opened not His mouth. Yun ang kanyang tugon sa lahat ng pagpapakasakit at hirap na binigay sa kanya. Tahimik niyang in-endure ang lahat ng pain. Kaya tama yung sabi ng Panginoon nung sinabi niyang lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat, nabibigatan. Bakit? Sabi niya, Matthew 11:29, He is meek and lowly in heart. Talagang ating Panginoong Hesukristo ay mapagpakumbaba. At andun pinakita niya yung kanyang tapang kahit sa panahon ng matinding sakit. Thirdly, Jesus' reaction to all those who rejected Him. Now, natural para sa maraming tao, madalas ginagamit yung Old Testament law of fair justice. Alam nyo yun eh, yung fair justice system in the Old Testament, Exodus chapter 21, tsaka Leviticus 24, ito yung tinatawag nating eye for an eye, or tooth for tooth. Kung anong ginawa sa'yo, gawin mo rin. Huwag lang sobra. Kung anong ginawa sa'yo, kunin mo rin. And that is to prevent abuse. Ang Latin term dito is lex talionis, or the law of reciprocal justice. At ginagamit ito sa matagal ng panahon. Kung ano yung ginawa, equivalent nun. Pero makikita natin, imbis na ang Panginoon, kunin niya yung justice na nararapat at ibigay sa mga taong ito, hindi niya ginawa. Di ba kaya pag ang mga tao nagsasabing, I don't deserve this, of course, because we deserve so much more. We deserve hell. Kaya hindi natin gugustuhin yung justice ng Diyos. But, in His prayer, habang pinapahirapan siya, sabi niya in Luke 23:34, alam niyo eh, Father, forgive them, for they do not know what they do. Nakita niya ang mga tao makasalanan, bulag sa kasalanan, hindi alam ang ginagawa, at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Ama para sa kanila. What great mercy our Lord had for them and for us, sinners. Buti na lang ganun ang ating tagapagligtas. Kung hindi, ubus na tayo. Kung madali niyang ibinibigay ang paghatol. And fourthly, Jesus' reaction to pain. Di ba normal naman sa atin, pag tayo nakaranas ng pain, sakit.
Anong unang gusto nating mangyari? Of course, gusto natin kung hindi mawala agad, at least mabawasan. To at least alleviate the pain, kung pwede lang mawala totally. Pero ang Panginoon, habang siya ay nakapako sa krus, parang hindi niya gustong mabawasan yung pain. In fact, gusto niyang maramdaman yung buong sakit na dapat niyang maranasan. Bakit? Nung inaalok siya, at ito yung normal na inaalok sa mga pinapako sa krus, sobrang sakit, sobrang hirap. Sabi sa Matthew 27:34, they gave him sour wine, mingled with gall to drink. But when he had tasted it, he would not drink. Sa King James natin, ang tawag vinegar. Pero ang sinulat ni F.F. Bruce, the wine would be the sour wine or posca used by Roman soldiers. In Mark, Jesus declines the drink, apparently without tasting, desiring to suffer with a clear mind. Ang effect kasi nun, bibigyan ka ng numbness. Hindi mo mararamdaman masyado o mababawasan yung pain. Ayaw ng Panginoon. Gusto niya, malinaw ang kanyang kaisipan. Ang sinulat ni Ellicott, in the refusal to do more than taste, we trace the resolute purpose to drink the cup which his Father had given him to the last drop, and to dull either the sense, and not to dull either the sense of suffering, nor the clearness of his communion with his Father, with the slumberous potion. Buong buo, gusto niyang madama. Yun yung una niyang pinanalangin in the Garden of Gethsemane. Kung pwede lang, Ama, lumipas sa akin ng sarong ito, this cup. Pero ngayong andyan na, gusto niya na buong buo at ayaw niyang mawala ang kanyang pakiramdam sa pagdurusa, at lalo naman alam niya na siya'y may pakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Ayaw niyang maganap na inaantok-antok siya. Hindi. Lahat dinanas niya. At yun din ang ibinibigay doon sa kasama niya na dalawang kriminal sa cross. At sino ba naman ang ayaw na hindi mawala yung pain? But our Lord endured all. Kaya masasabi natin, what a great Savior we have for enduring the full weight of suffering for the sins of His people. Yung sinasabing, the Lamb of God who would take away the sin of the world. Ang ikalima, mapapansin natin about the events that transpired after Jesus' death. Ano ba naganap pagkatapos ng kanyang kamatayan? Actually, even before. Pero sabi sa Matthew 27:51, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Bago ito, nagkaroon ng kadiliman from 12 noon up to 3 p.m. 3 oras sa katanghaliang tapat na total darkness. At pagkatapos nun, nagkaroon ng malakas na earthquake, at ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang creation, sa kanyang pagkagalit sa kasalanan ng tao, at kung ano ang ginawa ng tao sa kanyang anak. Ang Diyos yun. It was not just a simple earthquake. Hindi. Ang Diyos mismo ang gumawa nun, pati yung kadiliman. Pero very, very significant yung pagkakahati daw nung napakakapal na kortina from top to bottom. Hindi sa ilalim pataas, hindi ginawa ng sino mang tao, pero mula sa taas, pababa. Sabi nga ni Spurgeon, kung nabutas lang yun, siguro may iilan ang pwedeng pumasok. Pero hindi totally nahati to show na bukas na ang daan patungo sa Diyos dahil
sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya hindi mo na kailangang lumapit sa kung sino pa man para ilapit ka niya sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang pwede nating lapitan. Salamat sa kanyang ginawa. At alam nyo, very interesting, may mga nagsasabi, posible daw, na yun na naging dahilan, kaya may mga ilang priests na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nung nakita nila, bakit? Kung babasahin natin ng Acts 6:7, sabi doon, a great many of the priests were obedient to the faith. Habang dumadami ang sumasampalataya sa Panginoon, kasama doon yung mga priests. Marahil sila rin nagkaroon ng ganong pag-iisip. Oo nga, siya na nga yung hinihintay natin. And so, they believe. So, there was a dramatic change in the lives of these people. Especially the centurion and the soldiers. At yung tiningnan nating verse, Matthew 27:54. So when the centurion, tingnan nyo, lahat ng mga events na nangyari, pagkatapos nun, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Kitang-kita nila at ramdam na ramdam nila, hindi siya ordinaryong tao pagkatapos lang ng lahat ng naganap. And before, I used to believe it was only the centurion who was affected. Pero habang binabasa ko to, sabi doon, kasama niya ang mga soldiers. They feared greatly. Sino ba naman ang hindi matatakot sa lahat ng mga nangyari? At tama yung kanyang sinabi, yung kanilang sinabi. Ang mali lang doon, yung tense of the verb. Sabi niya, truly this was the Son of God. Para bang sinasabi niya, oo nga, sana nga, siya na nga yun sana, kaya lang patay na siya eh. Parang hindi na totoo. Hindi na siya yung anak ng Diyos. Pero alam natin, sa mga tinubos ng Panginoon, He is truly the Son of God. Hindi past tense, but the continuous present. I am, the great I am, the same yesterday, today, and forever. Now, may mga nagsasabi na nung binanggit ng centurion at ng mga soldiers ang mga salitang ito ay ayon sa kanilang pagkaalam sa Jewish custom, sa pagkakilala nila sa Kanya at yung mga naririnig nila. Remember, these were pagan soldiers. Sinulat nga ni Barnes, the centurion was a pagan and had probably no very distinct notions of the phrase, the Son of God. Perhaps understanding by it only that he was like the pagan heroes who had been deified. But he certainly regarded these wonders as proof that he was what he professed to be. Pwedeng sinasabi niya to kasi ang kaisipan niya, kakaibang tao siya. Pero not necessarily, alam niya yung concept ng totoong pagiging anak ng Diyos. In the original, it is a son of a God. An expression perfectly suitable to a polytheist who believed in the existence of many gods. At napaka-posible niyan kasi sa Mark 15:39, pag kinumpare natin, ang sabi nila, this man was the Son of God. Tao pa rin siya, pero marahil kakaibang tao. Higit sa ordinaryong tao. So maaaring nagkaroon siya ng mataas na pagtingin, but not necessarily kinilala niya ang Panginoon bilang totoong Diyos. In fact, binabanggit ni John Gill yung salitang, they feared greatly. Sabi niya, it is not with a true godly fear, but with a fear of punishment, lest divine vengeance should light on them. Again, sa mga sunod-sunod na mga nangyari, natakot sila na pwede silang parusahan ng Diyos.
Pwedeng yun ang pinanggagalingan nila nung sinabi nila na totoo ngang siya ang anak ng Diyos. But of course, there are others who think na pwedeng talagang naligtas ang mga taong ito, ang mga sundalong ito. Sabi ni John Trapp, there are those that think that these soldiers are Savior's executioners were truly converted by the miracles they had seen, according to what Christ had prayed for them. In Luke 23:34, binasa natin kanina, sila yung pinanalangin ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. So posible din yun, may niligtas ang Panginoon sa gitna nila, sapagkat makapangyarihan ng Diyos ang ating tagapagligtas. Posible yun. But one thing is sure, nalaman nila na ang Panginoong Jesucristo ay hindi na ordinaryong tao, hindi siya criminal gaya ng sinasabi, hindi siya impostor, siya ay kung sino yung sinasabi nga nila. Kaya niya nabanggit, He was the Son of God. Pasinin nyo, kaya ng Diyos baguhin kahit yung pinakamatigas ang puso. Remember, these were hardened soldiers. Sa sobra ba naman nilang maraming karanasan? Halos bihirang kinatatakutan ng mga sundalong ito eh. Pero nagkaroon ng epekto sa kanila ang pagkilos ng Diyos. At alam niyo ba, hindi lang yung mga soldiers ang naapektuhan ng mga naganap, pati yung mga tao. Nagkaroon sila somehow ng pagbabago ng isip at puso. Bakit? Sabi sa Luke 23:48, and all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts and returned. Luke 23:48. Lahat ng mga tao, meron din silang nasaksihan, hindi lang yung mga soldiers, at kinakabog nila, dibdib nila. Nalungkot sila sa nangyari. Somehow, merong kaunti na panghihinayang o yung tinatawag nating remorse. Alam nila kasama sila sa dahilan bakit siya napako, at alam nila sila rin ang nagsabing ipako siya. Kaya naramdaman nila yung somehow guilt. Sinulat ni James McKnight, some could not forgive themselves for neglecting to accept his life when the governor offered to release him. Others were stung with remorse for having an active hand both in his death and in the insults that were offered to him. Others felt the deepest grief at the thought of his lot, which was undeservedly severe. And these various passions appeared in their countenances, for they came away from the cruel execution pensive and silent, with downcast eyes and hearts ready to burst, or groaning deeply within themselves, they wept, smote their breasts, and wailed greatly. Even the people were affected at that time. Pero ang tanong, gaano karami sa kanila yung totoong tumawag sa Panginoon, nagsisi at naligtas? Alam niyo noon, di ba? Napakadaling masway ng tao from one emotion to the other, and then pagkatapos ng pangyayari, nakalimutan na. Maraming ganon. That's also possible. Pero may naganap din sa mga taong ito. Expected yun. Bakit? Kasi hindi ordinaryo ang naganap sa araw na yon. Kung sa-summarize natin sa tatlong bahagi, first of all, it was no ordinary execution. Hindi ito katulad ng lahat ng ginagawa nila sa nakaraan na basta nagpapapako, nagpapapatay ng kung sino lang. Ang ipinako nila, ang lumikha ng sanglibutan, ang Diyos mismo na nagkatawang tao,
ang tagapagligtas. Kaya hindi ordinaryong pagkakataon to. Pangalawa, it was no ordinary power that they experienced. Sabi nga natin, sa pinakita ng Diyos, sa mga naganap, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang galit sa kasalanan ng tao, at yung kanyang damdamin para sa kanyang anak. Pinaramdam ng Diyos yun. Although later on, God would still judge Israel after a few years sa pagbagsak ng kanilang bayan. Pero at this particular point, naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na maglilid sa ikatlo, it was no ordinary confession. Kaya nabanggit yun ng mga sundalo at naramdaman ng mga tao at sinabi nila, truly this was the Son of God. Sabi nga ng isang Bible scholar na si Herbert Lockyer, sabi niya, what a remarkable testimony Christ received from this Gentile. How striking was the homage he paid to the crucified one at Golgotha. Without him knowing it, habang binabanggit nila yung mga salitang iyan, ito yung totoo kung sino ang Panginoong Hesukristo. Binabanggit nila yung mga napakagandang patotoo patungkol sa Kanya. Kaya nga minsan nakakapagtaka kung ang mga pagans na nakaranas ng mga iba-ibang pangyayari at himala, pwedeng sabihin na siya nga ang anak ng Diyos. Paano naman yung mga Kristiyano na nagsasabing, kumikilala ako sa Kanya, pero hindi mabanggit sa iba na si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang tagapagligtas at kailangang makilala ng mga tao kung sino siya. Bakit? Ba't hindi natin kayang sabihin? Anong pumipigil sa atin if we truly believe on Him? Nakita natin ang mga hardened soldiers, nakita natin ang mga tao mismo, the crowd, nasan ang mga religious leaders and Jewish elders. Sa lahat ng mga nangyari, apektado silang lahat maliban sa mga Jewish leaders and elders. Sa sobrang galit nila sa Panginoon, sa sobrang pagmamatigas ng kanilang puso at isip, hindi nila nakita ng malinaw ang mga nangyayari na may kinalaman sa Panginoong Hesukristo. Nabulag na sila sa kanilang mga maling kaisipan. They seem to be unaffected. In fact, hindi sila pwedeng walang naganap Lalong tumigas ang puso nila. Lumayo sila sa tanging tagapagligtas. Paano natin nalaman? Alam natin, pagkatapos na matay ang Panginoong Hesukristo at inilibing siya, may naganap na namang malakas na lindol. At sabi doon, biglang natanggal yung malaking bato. Natakot ng mainam yung mga sundalong nagbabantay, halos mamatay sila sa takot. Alam niyo ginawa ng mga religious leaders? Binayaran, binribe, para sabihin, huwag niyong sasabihin yan, sabihin niyo ninakaw ng kanyang mga alagad. And you can find that in Matthew 28:13. Gusto pa rin nilang pagtakpan ang katotohanan. Kung sinasabi nga natin, mahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan, mahirap ipakita ang mga bagay sa isang taong bulag. At ganun sila na natili sila sa pagkabulag with all of the evidences that happened. Hindi pa rin nila matanggap ang Panginoong Hesukristo. At maraming tao ganyan. No matter how much you tell them about God and the Bible, they will simply say, I don't care.
O may iba pa akong gagawin. Hindi siya mahalaga. Tayo ba ganon? May mga panahon ba sa buhay natin, parang wali-wala na yung mga naririnig natin? Ay mga nababasa natin sa Bible? O hindi na siya ganun kahalaga sa atin? Kung ang ginawa ng Panginoon ay nagkaroon ng epekto sa buhay ng mga tao, of course, pinatatag lalo ng Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Mas marami ang naligtas after that. Nasaan tayo doon, mga kapatid? Ano ang epekto sa atin ng ginawa ng Panginoong Jesucristo at ano ang pagtanaw natin sa Kanya ngayon? Lalo ba tayong namamangha? Lalo ba tayong nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanyang dakilang ginawa para sa atin? At lalo ba natin gusto siyang papurihan at ipagsabi sa mga tao? Nawa pinaalalahanan tayo ng Panginoon as we observe the Lord's table. Nawa, lalo tayong katagpuin ng Panginoon at maging magandang panahon para alalahanin natin siya at ang Kanyang ginawa. Amen.